Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang ebidensya ni Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So halos magdadalawang taon na nga po ang nakakalipas magmula nang gumawa ng ingay ang knockout artist na si Ryan Garcia nang dahil sa nagawa nitong talunin at pabagsakin ng maraming beses ang current WBO welterweight champion Devin Haney sa naging bakbakan nila, kung saan sa kasamaang palad para kay Garcia ay ilang buwan lamang ang makalipas ay lumabas ang balita na nagpositibo siya sa ipinagbabawal na gamot sa ginawang random blood testing ng VADA, dahilan kung bakit napawalang bisa ang kanyang naging panalo at naibalik ang napakalinis na undefeated record ni Haney. Subalit hanggang ngayon nga po ay tila hindi pa din natutungawan si Garcia dito at ipinaglalaban niya talaga na lumaban siya ng malinis at patas na paraan. Madiin niya pong itinatanggi na nangdaya siya at gumamit ng bawal na gamot sa gabi ng sagupaan nila ni Haney. At bagko sinasabi ni Garcia na kasabwat daw ni Haney ang VADA sa palabas na ito dahil mga dikit na kaibigan daw ni Haney ang mga nasa loob ng VADA. Kaya set up daw talaga ang nangyari sa kanya. At ngayon nga po ay nakaisip ng paraan si Garcia upang patunayan sa publiko na hindi talaga siya nangdaya sa laban nila. At ang ginawa po nito ay sumailalim siya sa isang lie detector test. At dito ay lumabas ang resulta na totoo ang sinasabi ni Garcia na hindi siya gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman dahil dyan ay naguguluhan na ngayon ang mga fight fans kung ano ba talaga ang katotohanan. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, ay hindi pa din 100% ang accuracy ng lie detector test. Kung 100% po kasing tama ang resulta sa lie detector test, ay sana hindi na nagtatagal ang mga kaso at dito na lang sila aasa. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po madalas mabatikos ang current undisputed super bantamweight champion Japanese monster na Naoya Inoue, nang dahil sa hindi daw gaanong mga kalakasan ang mga nakakalaban nito at madalas umano ay wala sa level niya ang mga fighters na hinaharap niya, ay tila lumamang na nga po ngayon si Inoue sa lahat ng legend sa isang aspeto. At yan nga po ay ang may pinakamadaming sunod-sunod na panalo sa mga world title fights. Hawak po kasi dati ni Floyd Mayweather Jr. at Joe Louis ang record dito na may tig 26 straight wins sa world title fights. Pero dahil po sa naging panalo ni Inoue kontra kay Alan Picasso nitong nakalipas na linggo lamang, ay may 27 straight wins na siya ngayon sa world title fights. Dahilan kung bakit siya na ngayon ang nangingibabaw sa aspetong ito pagdating sa buong kasaysayan ng boxing. Pero ganun pa man nga po ay hindi pa din ito sapat para sa karamihan ng boxing fans. Kasi ang gusto daw nilang makita kay Inoue ay ang lumaban sa mga kapwa niya future Hall of Famers kagaya nila Junto Nakatani at Bam Rodriguez. Sa ngayon po kasi ay tanging si Nonito Donaire Jr. pa lang ang future Hall of Famer na natalo at nakalaban niya. Bukod dyan ay kailanman ay hindi pa sumabak sa isang laban si Inoue na siya ang underdog. Lagi po siyang yamado, kaya yun ang inaantay ng mga tao sa kanya. Yung tipong aakyat siya ng dibisyon at magiging dehado siya sa magiging kalaban niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.